Hello and welcome back po sa Pauka Sports. Pag-usapan po natin ngayon yung Klay Thompson at contract negotiations. Bakit ba parang mainit ang mga fans kay Klay Thompson? Ito po yung mga nasa balita, no? Pinag-uusapan ngayon yung contract negotiation at meron pa siyang isang interview na parang sinabi niya, I don't care what people say. Pag-usapan natin, worth it pa ba si Klay Thompson? Dapat na bang i-trade? Dapat pa bang i-sign ng extension ng Golden State Warriors? At syempre, ang importante, bukas po, ang daming laban, 9 na laban. I-share ko rin sa inyo yung aking prediction pagkatapos po ng intro na ito. Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. This content is presented by Arena Plus, Astig sa Sports. Bago natin pag-usapan si Klay Thompson, pag-usapan muna natin yung mga laban bukas, no? November 1. Sobrang excited ako sa NBA ngayon. At tomorrow, ang daming mga magagandang laban. As always, talaga namang iba talaga yung NBA game. So simulan natin dito sa taas, no? So tomorrow po, eto may mga dadaanan ako ng mabilis kasi yung iba obvious naman kung sino mananalo, no? So, the first game that I wanna predict on sa tingin ko, because Cleveland Cavaliers really good and, well, yung Portland is really bad. So, easy work ito. Cleveland Cavaliers gonna win this one. So, I'm picking Cleveland Cavaliers. Ito, easy prediction din ito. Safe na safe ka sa New York Knicks dito. Although, tagal na, ilan na? 13 na yata. Sunod-sunod na talo ng Detroit. 15 pala. 15 na. So, eto ang maganda. Pacers versus Heat. The Pacers galing sa talo. Pero ang Miami Heat galing din sa sunod-sunod na 3 talo. So, Pacers tayo dyan. Charlotte versus Nets naman. Sa akin, Nets tayo dyan. Wala sila Melo Ball. Siya pa naman yung leading scorer. So, yan. Spurs versus Hawks. Sa aking palagay, actually, yung Hawks parang may chance dito Spurs. Para maiba naman sa underdog ako, I think may pag-asa ang Spurs dito. Kasi galing sa dalawang magkakasunod na talo ang Atlanta Hawks. Although yung San Antonio Spurs, talagang medyo hindi kaya ni Wembanyama. Kahit siya yung leading scorer. Ang Spurs po ngayon, galing na sa 12. Hirap pala to. Hawks tayo dito. Ito, Lakers versus OKC, 11-8 and 11-6, no? The Los Angeles Lakers, kakagaling lang sa panalo. At tinambakan po nila yung kalaban nila. Pero huwag kayong maniwala dyan kasi Detroit Pistons lang yung kalaban nila. So, kayang-kaya talaga nila yon. So, I'm picking the Thunders on this one. Timberwolves versus Jazz. Timberwolves, matik na yan, Timberwolves. Bucks versus Bulls. Sa struggling Bulls, Bucks tayo dyan para safe. Ito ang pinakamaganda. Los Angeles Clippers versus the Warriors, the struggling Warriors. I think the Warriors have a problem. Speaking of Klay Thompson, pag-usapan natin, I think the Clippers is gonna win tomorrow against the Warriors. Kakapanalo lang nila today. So, against Sacramento Kings. So, I think, like what I said, naniniwala ako sa Clippers. But speaking of paniniwala, no? This is the stats of Klay Thompson, no? It's not bad. Actually, 20 points, 3 points. Pero, kasi, 5 years po yung kontrata ni Klay Thompson currently. 5 years, 189 million. Okay? So, 33 years old, is he worth it pa rin ng malaking kontrata? Kaya pa ba ni Klay Thompson? Obviously, he's no longer the prime Klay Thompson. Ako, sa aking opinion, I would depende sa mga nangyayari na sa kung nananalo o natatalo, regardless siguro kung ganun pa rin yung performance niya. But kung hindi na effective yung grupo, then it's not just about Klay Thompson. It's probably about the composition of the team. Maybe they don't fit anymore. Maybe it's time for a change. If they trade Klay Thompson, sign or trade, then it will be a new era in the Gold. Actually, nagsimula na yung new era sa Golden State nung nawala yung kanilang GM. So,
hindi ako magtataka na ma-sign in trade or hindi ma-renew. So, we'll see. We'll see po. But personally, I would love Klay Thompson to stay and magdagdag na lang sila ng ibang kumbaga like the big man na talaga maasahan. Ako si Wiggins ang tatanggalin ko eh. Let me know what you think sa comment section. And kayo po, kung naghahanap po kayo kung saan ang legal at maayos na sports app, yan po yung Arena Plus po. Send po kayo ng message sa akin if you want more information or just check the comment section for more details. And dyan din po ako nanonood ng NBA, legit na legit. So, come join me there. Salamat po.